Dalawang mangingisda ang iniulat na nagtamo ng second-degree burn kahapon. Ayon sa Philippine Coast, ito ay matapos ang pagsabog ng bangka malapit sa Bajo de Masinloc nitong Sabado, June 13. May namataan din sa lugar ng insidente na dalawang barko umano ng Chinese Coast Guard ang nagtangkapang pigilan ang gagawin nilang pag-rescue sa mga mangingisdang Pilipino na nasabugan noong Sabado. Ang sumabog na bangka ay ang FFB Akio. Nang sinimulan nilang ipaliwanag ang sitwasyon, doon na umano sila pinayagan ng Chinese Coast Guard na ituloy ng PCG ang paglapit sa bangka ng mga mangingisda. Pagdadagdag naman ni Rear Admiral Balilo na patunay umano ang insidente na nasa West Philippine Sea ang PCG upang tumugon sa pangangailangan ng mga Pilipinong mangingisda sa lugar. Tungkol naman sa kampihan ng Pilipinas at Amerika, ang 3rd Marine Aircraft Wing ng Amerika na nag-ooperate din ng ilan sa mga F-35 jets ay may babala sa mga bansang gustong maghasik o magpaplano na sakupin ang teritoryo ng Pilipinas. Ang naging katuwang ng Philippine Marines ay ang 3rd Marine Aircraft Wing ng Amerika sa kakatapos lang na Marine Aviation Support Activity 2024. Ito ay naglabas ng kanilang babala laban sa sinumang bansang magbabalak na maghasik ng kasamaan sa Pilipinas. Magbigay ng combat-ready expeditionary aviation forces sa pamamagitan lamang ng short notice saan man sa mundo, yan ang kabuuang misyon ng 3rd Marine Aircraft Wing. Ang isang patunay na handa ang Amerika na depensahan ang kaalyado nitong Pilipinas ay ang ginawa nitong kumpirmasyon ng mga pagdating ng mga F-35 jets sa Pinas. Sinasabi rin na ang mga ito ay armed and dangerous. Makikita rin sa ilang larawan ang missiles na inilagay sa mga warplanes ng US Marines. Ayon pa sa isang post na inihayag ng 3rd Marine Aircraft Wing na sila ay nasa Pilipinas na at sinabi pa nito na "Make no mistake, we are ready now." Isang pahayag na nagpapakita ng solidong suporta at pagtulong sa pagdepensa ng ating bansa. Hindi lang iyan, dinagdagan pa ito ng isang pahayag ng isang US military official na ang pagdating umano ng dalawa sa kanilang mga F-22 Raptor 5th generation Scud fighter jets sa Pilipinas ay hindi lamang mag-refuel, kabilang din umano ang dalawang F-22 Raptors sa ginawang live fire exercise sa kakatapos lamang na Marine Aviation Support Activity. Sa gitna ng Amerika at Pilipinas, kahit na hindi sila naghulog ng mga bomba or missiles sa ginawang mga targets sa West Philippine Sea, ang misyon naman ng dalawang US Air Force F-22 Raptor 1999 Fighter Squadron ay magbigay ng Defensive Combat Air Patrol. Samantala, tungkol naman sa mga nagsasabing wala umanong ginawang pagsuporta ang Amerika tungkol sa issue sa West Philippine Sea, ang Chinese Defense Minister na mismo ang nagpatunay ng suporta ng Amerika sa Pilipinas sa pamamagitan ito ng pahayag nito na huwag dapat umanong suportahan ng Amerika ang Pilipinas pagdating sa usapin sa Ayungin Shoal. Hanggat patuloy na nagkakaisa ang Pilipinas at Amerika, hindi maitatanggi ng China na hindi magtatagumpay ang kanilang mga plano na sakupin ang buong West Philippine Sea. Dagdag pa, ay hindi naman makikipag-alyado ang Pilipinas sa Amerika kung hindi ito makakabuti sa ating mga Pilipino. Sa pamamagitan ng galaw ng militar ng magkaalyadong bansa, makikita ang isang matatag na puwersa, isang maayos na relasyon at isang puwersa na hindi dapat maliitin. Ipinapakita ito ng mga military support ng Amerika sa Pilipinas, tulad na lamang ng pag-deploy ng mga makabagong teknolohiya, mga kagamitan na magagamit sa pagdepensa at opensa, kagaya na lamang ng Typhoon mid-range missile system na hanggang sa ngayon nasa Pilipinas pa rin. Mga barkong pandigma na patuloy na naglalayag sa mga karagatan ng West Philippine Sea, mga HIMARS multiple launch rocket system at walang humpay na mga military drills ng Philippine at US Armed Forces. Sa ibang anggulo ng balita, isang makabagong multiple launch rocket system ang gustong makuha ng Philippine Army. Ito ay ang K239 Chunmo multiple launch rocket system. Ang nasabing armas ay ipinakita at pinaputok ng South Korea bilang babala sa North Korea.
Japan, galit na galit dahil tuloy-tuloy ang pagpatrol ng China's Coast Guard na nagdudulot ng tumitinding maritime standoffs. At ngayon, may usap-usapan na magsasanib puwersa ang China at Russia, lalo na't nakita ang mga barkong pandigma ng Russia malapit sa baybayin ng Cuba. Noong nakaraang Nobyembre, gumawa ng malaking eksena si Xi Jinping nang bumisita siya sa East China Sea Command ng China Coast Guard at inilunsad ang slogan na Defense Sovereignty, Only Advance, No Retreat. Ang pahayag na ito ay nagdulot ng matinding tensyon sa paligid ng Diaoyu Islands, halos umabot na sa DEFCON 1 na standoff. Simula Disyembre 24/7 na nagpapatrol ang mga barko ng Chinese Coast Guard sa mga katubigang malapit sa Diaoyu Islands. Kapag dumating ang mga eroplano ng Japanese Self-Defense Force para magpatrol, matapang silang pinaalis ng mga eroplano ng China. Sinubukan pa ng China Coast Guard na itaboy at kunin ang mga bangkang pangisda ng Japan sa lugar. Plano nilang ipagpatuloy ito hanggang 2024. Malinaw na may balak silang magdulot ng malaking aksyon sa paligid ng Diaoyu Islands. Noong June 7, 4 na heavily armed na barko ng China Coast Guard ang nagpaikot-ikot sa paligid ng Diaoyu Islands nang mahigit 1 oras bago sila umalis. Ayon sa Japan Coast Guard, ito ang unang pagkakataon na lahat ng barko ng China Coast Guard na pumasok sa lugar ay may mga kanyon. Ang mga barko ng China ay iba-iba ang laki mula 1,000 hanggang 5,000 tons. Dalawa sa kanila ay 1,000 tons na barko na modify mula sa PLA Navy's Type 056 missile frigates. Mayroon pa rin silang mga original na 76mm na mga pangunahing baril, 30mm na mga kanyon, at kagamitan sa electronic warfare. Ayon sa International Maritime Law, may ilang jurisdiction ang mga coastal states sa mga kalapit na lugar. Hindi ba't tahasang provocation ito para sa mga heavily armed na barko ng China na pumasok sa territorial waters ng Diaoyu Islands? Nagsimula ang pagpatrol ng China Coast Guard sa Diaoyu Islands noong September 2012 at ngayong taon, mas pinalala nila ito sa 24/7 na pagpatrol. Malinaw na ang layunin ay hadlangan ang mga barko ng Japan Coast Guard sa labas ng 12 nautical mile limit. Unti-unting sinisira ang jurisdiction ng Japan at naghihintay ng pagkakataon para sa posibleng paglapag. Ang Diaoyu Islands ay mahalagang bahagi ng strategic layout ng China sa Western Pacific. Kapag kontrolado nila ito, makakapag-breakthrough ang kanilang fleet sa unang island chain papunta sa Western Pacific. Bukod sa military value, tinatayang aabot sa daan-daang milyong tonelada ang oil at gas reserves sa paligid ng Diaoyu Islands. Malaking tukso para sa resource poor na China at Japan. Bukod dito, ang mga tubig sa paligid ng Diaoyu Islands ay sagana sa isda at iba pang yamang dagat. At kung sino ang may kontrol sa mga isla ay may unang karapatan sa pangingisda. Dagdag pa, may mga bihirang plant resources sa mga isla. Sa mga nakaraang taon, naglagay ang China ng maraming marine monitoring buoys sa exclusive economic zone ng Japan, malapit sa Diaoyu Islands. Siyempre, hindi natutuwa ang Japan dito. At noong March 8, sinabi nila na ang mga buoys na ito ay nagdudulot ng panganib sa mga dumadaang barko at mangingisda kaya iniutos ang pagtanggal. Pinaghihinalaan ng Japan na ang mga buoys na ito ay maaaring nagtatago ng underwater sonar o electronic surveillance equipment. Maaaring may mga smart mines o dirty bombs din dito na lagpas na sa simpleng pananakot. Bilang tugon sa ultimatum ng Japan, paulit-ulit at sinasadya ng mga barko ng Chinese Coast Guard na pumasok sa loob ng 12 nautical miles ng Diaoyu Islands. Lumalapit sila sa mga bangkang pangisda ng Japan at pinipilit ang mga patrol boats ng Japan na magmaniobra para umiwas, na lalo lang nagpapataas ng tensyon. Isang tagapagsalita ng China Coast Guard ang nagsabi na ang Diaoyu Islands ay inherent territory ng China, mas matindi kaysa sa kanilang dating pahayag na disputed territory ito. Para maintindihan ang issue ng Diaoyu Islands, balikan natin ang panahon pagkatapos ng World War II.
Pagkatapos ng World War II, ang Cairo Declaration at Potsdam Proclamation ay nag-utos sa Japan na ibalik ang mga teritoryo, kasama na ang Diaoyu Islands sa China. Noong panahong iyon, ang mga teritoryo ay ibabalik sa gobyerno ng Republic of China o ROC na kumakatawan sa China sa mga negosasyon at pirmahan ng kasunduan sa Japan. Noong 1951 San Francisco Treaty Negotiations, nakuha na ng Chinese Communist Party o CCP ang kontrol sa mainland China. Kinailangang pigilan ng mga kanluraning bansa kasama ang US na mapasakamay ng mga komunista ang Diaoyu Islands. Handa nang ibalik ng Japan ang mga teritoryong nakuha nila sa ilalim ng Treaty of Shimonoseki. Ngunit hindi nakaspecify sa kasunduan kung kanino ibabalik ang mga teritoryong ito pagkatapos isuko ng Japan. Dahil orihinal na isinuko ng Qing Dynasty ang mga teritoryong ito, dapat sanay ibabalik ito sa ROC. Pero dahil hindi na kontrolado ng ROC ang mainland, ang pagbibigay nito sa mainland ay nangangahulugang pagbibigay nito sa CCP na hindi katanggap-tanggap. Kaya't ang soberanya ng mga teritoryong ito, kasama na ang Diaoyu Islands, ay naiwan na hindi pa rin resolbado pagkatapos ng World War II. Ang sitwasyong ito ay malapit na nauugnay sa pagkuha ng CCP sa mainland China. Kung nanatiling kontrolado ng ROC ang mainland, malamang nasa ilalim na ng kontrol ng China ang Diaoyu Islands, lalo na't ang pamumuno ng CCP sa mainland China ang nag-iwan sa status ng Diaoyu Islands na hindi pa rin malinaw. Pagkatapos, kinuha ng militar ng US ang Diaoyu Islands bilang bahagi ng Okinawa. Noong 1969, natuklasan ang langis malapit sa Diaoyu Islands at ang US at Japan ay pumirma ng Okinawa Reversion Agreement. Ibinalik ang administrative rights ng Okinawa sa Japan pero hindi tinugunan ng soberanya. Noong 1996, sinabi ni Kurt Campbell, isang mahalagang tao sa National Security Council ng Administrasyong Clinton, na saklaw ng US-Japan Security Treaty ang Diaoyu Islands. Karaniwang ipinakita nito ang posisyon ng US na ang soberanya ng Diaoyu Islands ay mananatiling hindi resolbado, ngunit hindi dapat mapasakamay ng China ang lugar. Balik tayo sa modern time. Hindi binaliwala ng gobyerno ng Japan ang provocation na ito. Nagpasa sila ng matinding diplomatikong protesta laban sa China na inaakusahan itong lumalabag sa international law. Samantala, pinalawak ng Japan ang kanilang self-defense forces, patrols at military exercises sa paligid ng Diaoyu Islands. Nag-deploy na ng kanilang pinakabagong kagamitan ng Japan. Kasama na ang dalawang malalaking patrol ships na may timbang na 3,500 tons at 1,500 tons bawat isa. Parehong may kakayahang magdala ng helicopters at armas ang mga ito, na lubos na nagpapalakas sa presensya at kakayahang depensiba ng Japan sa lugar. Sabi ng mga analyst, maaaring lumala ang tensyon sa pagitan ng China at Japan mula sa mga salita patungo sa mga tunay na military confrontations na posibleng magresulta sa maliliit na military clashes. Ibinabalita ng Japanese media ang mga pangyayaring ito na nagpapakita ng kahandaang tumugon ng Japan. Bilang matalik na kaalyado ng Japan, inaasahan ang US na magbigay ng matibay na diplomatic at military support. Maaaring isama sa 2024 US National Defense Authorization Act ang mga probisyon para tugunan ang mga aksyon ng China kaugnay ng Diaoyu Islands. Ang patuloy na pag-udyok ng China sa Diaoyu Islands ay hindi lang dahil sa territorial claims. Kasama rin dito ang domestic at foreign policy considerations. Ayon sa ilan, habang may mga advantage ang China at Russia sa Northeast Asia, wala silang malinaw na advantage sa ibang lugar. Kaya't pinipilit ng mga leader ng China na kumilos ng mabilis sa issue ng Diaoyu Islands. Dagdag pa rito, maaaring harapin ng Russia at North Korea ang Japan sa Sea of Japan. Mahina na ang depensa ng Japan sa Sea of Japan. Ang sabay-sabay na pagkilos ng China, Russia at North Korea ay maaaring magpahirap sa Japan. Bukod dito, hindi pa nga nakapirma ng peace treaty ang Russia at Japan, kaya't maaaring lumala ang tensyon patungong digmaan. Ayon sa mga pagsusuri,
Kung tatagal ang sitwasyon, mas magiging handa ang US at tataas ang kamalayan ng publiko sa Amerika tungkol sa strategic intention ng China na magdudulot ng pagkawala ng advantage ng China. Bagamat mahina ang Pacific Fleet ng Russia at ang fleet ng North Korea, plano ng China, Russia at North Korea na magtayo ng nuclear submarine base malapit sa bunganga ng Tumen River na magiging malaking banta sa Japan. Kasama sa plano ang paggawa ng isla na may military base malapit sa bunganga ng Tumen River, pag-deploy ng mga missiles doon at paggamit ng mga base na ito para magdulot ng direktang military na banta sa Japan. Kamakailan, inanunsyo ng Russia na tinatapos na nito ang kasunduan sa Japan tungkol sa Nuclear Weapons Reduction Cooperation. Hindi lang ito diplomatikong salita, kundi isang uri ng nuclear blackmail. Kasunduan na unang pinirmahan noong 1993 ay pinunduhan ng Japan para tulungan ng Russia na sirain ang mga nuclear weapons mula sa panahon ng Soviet na nakatarget sa Japan. Sa pag-unilateral na pagputol ng kasunduan, binabalaan ng Russia ang Japan na mag-ingat na nagpapahiwatig na maaari silang gumawa ng hakbang militar. Kasabay nito, pinalalakas ng China ang kanilang mga military activities sa East China Sea. Mula huling bahagi ng Mayo hanggang kalagitnaan ng Hunyo, unang beses na naglunsad ang China ng malawakang live fire exercises sa baybayin ng Xiangshan sa Ningbo. Malapit ang Xiangshan sa Diaoyu Islands, kaya't malinaw na ito ay pagpapakita ng puwersa laban sa Japan. Plano rin ng China na magsagawa ng malakihang joint military exercises kasama ang Russia sa Sea of Japan bilang tugon sa US-Japan Alliance, pero hindi nakatugon ng Japan. Binago nila ang kanilang mga batas para lumikha ng Unified Command Operations Headquarters. Noong May 10, pinasa ng Japanese Senate ang isang amendment sa Ministry of Defense Establishment Act na plano nilang itatag ang headquarters na ito bago mag-March 2025 para palakasin ang kakayahan ng US-Japan Alliance na harapin ang mga security challenges mula sa China, Russia at North Korea. Ang headquarters na ito ay mag-uugnay sa command ng Japan's Land Sea at Air Self-Defense Forces at palalakasin ang depensa sa mga bagong security areas tulad ng cyberspace. Dati, ang self-defense forces ay pangunahing defensive, pero ngayon ay naghahanda na sila para sa mas offensive operations. Direktang pamamahalaan ng US forces ang headquarters na ito na may mataas na antas ng seguridad na magpapahirap sa CCP na makapasok. Bukod dito, muling pinagtibay ng US at Japan na saklaw ng US-Japan Security Treaty ang Diaoyu Islands. Pabilis din ng pabilis ang modernisasyon ng mga armas ng Japan. Plano ng Japan na magpakilala ng F-35 stealth fighters para palakasin ang kanilang airstrike capabilities. Sa 2027, layunin ng Japan na makumpleto ang konstruksyon ng amphibious assault ships para mabawi ang anumang nasakop na mga lupa. Plano rin ng Japan na mag-deploy ng hypersonic missiles at anti-ship missiles at palakasin ang kooperasyon sa US sa mga bagong combat domains tulad ng space, cyberspace at electromagnetic spectrum. Maglilipat ang US ng mas advanced na military technology sa Japan na makakatulong sa pagpapalakas ng defense industry ng Japan. Regular na magsasagawa ng malakihang joint military exercises ang US at Japan para mapabuti ang kanilang operational coordination. Noong Hunyo, nagsagawa ng joint naval exercises ang US, Japan at South Korea sa Sea of Japan para palakasin ang coordination laban sa military expansion ng China. Nagpadala si Japanese Prime Minister Fumio Kishida ng matapang na mensahe kay Xi Jinping noong kanilang pagkikita noong nakaraang Nobyembre. Tinatalakay ang mga issue tulad ng Diaoyu Islands, Taiwan at ang pagkakadetain ng mga Japanese national sa China, na malinaw na ipinapakita na hindi magpapatalo ang Japan sa mga issue ng soberanya at seguridad. Bukod dito, tinutulungan ng Japan ang Pilipinas sa pamamagitan ng kanilang matibay na kagamitan, teknolohiya at mga kakayahan. Sa suporta ng US, mabilis na kumakalat ang impluwensya ng Japan sa South China Sea.
tiyak na gaganti ang CCP laban sa Japan sa kahit anong paraan. Ibinunyag ng digmaan sa Ukraine ang mga kahinaan sa militar ng Russia tulad ng magulong command at mahinang logistics. Kulang din sa combat experience ang militar ng CCP, kaya't sabik si Xi Jinping na mag-udyok ng maliliit na labanan para makakuha ng aktwal na karanasan ang kanyang mga tropa. Legal at lehitimo ang mga aksyon ng Japan sa Diaoyu Islands, habang ang mga reaksyon ng CCP ay puro pambubuli. Pinapalakas din ng Japan ang military cooperation nito sa mga regional na kaalyado. Bukod sa joint exercises kasama ang US at South Korea, pinapalakas ng Japan ang defense ties nito sa India, Australia, UK, France at iba pa para makabuo ng containment network laban sa China. Pinapabilis din ng Japan ang Free and Open Indo-Pacific Initiative para baguhin ang regional order base sa mga patakaran. Ang dalas ng military exercises ng Japan sa mga tubig sa paligid ng Diaoyu Islands at mga kalapit na isla ay tumaas ng malaki sa mga nakaraang taon. Noong 2021, nagsagawa ang Japan ng mga 20 exercises sa lugar. Tumaas ito sa mahigit 30 noong 2022 at sa unang kalahati ng 2023 pa lang, nagsagawa na ang Japan ng mahigit 10 exercises sa Diaoyu Islands. Kasama sa mga ito ang joint drills malapit sa Izu Islands, amphibious landing exercises sa Tanegashima, live fire drills malapit sa Yonaguni Island, at amphibious landing exercises sa Kagoshima Prefecture. Naniniwala ang gobyerno ng Japan na ang pagpapalakas ng military preparedness sa lugar na ito ay kinakailangan para matiyak ang pambansang seguridad. Samantala, ang mga aktibidad ng mga opisyal at fishing vessels ng China sa mga tubig sa paligid ng Diaoyu Islands ay tumaas din ng malaki. Noong 2021, nagsagawa ng mga 330 patrols ang mga opisyal na barko ng China sa mga tubig ng Diaoyu Island. Tumaas ito sa mahigit 360 noong 2022 at sa unang kalahati ng 2023, umabot ito sa mga 170. Ang bilang ng mga fishing vessels ng China na nag-ooperate sa tubig ng Diaoyu Islands ay patuloy ding tumataas taon-taon mula sa mga 2,800 noong 2021 hanggang mahigit 3,100 noong 2022 at mga 1,500 sa unang kalahati ng 2023. Mula April 25 hanggang 27, inorganisa ng mayor ng Ishigaki City ang isang survey vessel operation at 5 miyembro ng Japanese Parliament ang sumakay sa Shinsumaru ship. Sa suporta ng 14 na barko mula sa Japan Coast Guard, nagsagawa sila ng patrols sa paligid ng Diaoyu Islands. Ang reaksyon ng China Coast Guard ay sobrang intense dahil nagpadala sila ng mga barko para subukang harangin ang mga normal na aktibidad ng Japan. Sa huli, nagpalipad lang ng drone ang Japan para sa reconnaissance at lumapit ang fleet ng China Coast Guard sa Ishigaki City survey vessel ng halos kalahating milya. Inaangkin ngayon ng China Coast Guard na sila ang pinakamalaki sa mundo na may mahigit 170 vessels, nangunguna sa dami at kalidad. Mukhang kahanga-hanga ito, pero sa totoo lang, masyadong matagal ang oras ng pagdating ng kanilang mga barko sa lugar ng insidente. Sa pagkakataong ito, hindi nga sila umabot sa oras, kaya kahit maraming barko, hindi rin nakatulong. Sa kabilang banda, handang-handa ang Japan at mabilis na tumugon, nagpadala ng maraming barko sa loob ng kaunting oras. Kahit maraming barko at kagamitan ng CCP, mas maaasahan ang ilang barko ng Japan sa kritikal na sandali. Habang tumataas ang tensyon sa East Asia dahil sa Diaoyu Islands noong June 12, 3 Russian warships at ang Yasin-class nuclear submarine Kazan ang dumating sa port ng Havana, Cuba. Kasama sa fleet ang frigate Admiral Gorshkov, isang fleet oiler at isang salvage tag. Kahit sinasabi ng Cuba na wala itong dalang nuclear weapons, marami ang may duda. Malinaw na babala ito ng Russia sa United States. Ang Yasin-class ay ang pinaka-advanced at pinakamakapangyarihang attack submarine ng Russia na may mga state-of-the-art na armas, kasama na ang Zircon hypersonic missiles. Ang Admiral Gorshkov ang unang Russian warship na mag-deploy ng mga bagong Zircon hypersonic cruise missiles, pero malaki na ang pagbabago sa international landscape.
Hindi na tulad ng dati ang relasyon ng Russia at Cuba at ayaw ng Cuba na masangkot sa alitan ng Russia at US. Kaya't symbolic lang ang mga aksyon ng Russia na may limitadong strategic deterrence. Gayunpaman, ipinapakita ng kakayahan ng fleet na tawirin ang Atlantic at makarating sa baybayin ng US na may kaunting external support ang kakayahan ng Blue Water Navy ng Russia. Kahit pa pinapakita nilang hindi sila apektado, mataas ang alerto ng US. Nag-deploy ng maraming anti-submarine patrol aircraft at destroyers para bantayan ang fleet ng Russia. Kasama rin ang mga warships mula sa France, Canada, at iba pang mga bansa sa pagbabantay sa mga aktibidad ng Russia. Habang umaagaw ng atensyon ang mga galaw ng fleet ng Russia, aktibo naman ang Navy ng China sa Western Pacific. Noong June 7, sinundan ng mga Chinese military aircraft ang Dutch frigate Trump na nagsasagawa ng UN sanctions enforcement laban sa North Korea sa East China Sea. Nang maglunsad ng helicopter ang Trump, isang Chinese JH-7 electronic warfare fighter bomber ang sumunod dito, kaya't napilitan ng helicopter na bumalik sa barko. Ipinapakita ng insidenteng ito ang tumitinding aktibidad ng Chinese Navy sa East Asian waters na hinahamon ang presensya ng militar ng ibang bansa. Ipinapaalam ng Russia at China sa mundo na may mga alternatibo sa US at sa West, pero maaaring hindi nila lubos na nauunawaan ang mga posibleng kahihinatnan ng kanilang mga aksyon. Ang US pa rin ang nangungunang military force sa mundo at hindi basta-basta papayag sa hamon ng Russia. Mula pa noong World War II, napanatili ng US ang economic at military dominance. Walang dahilan para isipin na magpapababa ang US mula sa kanilang posisyon sa tuktok para sa isang kalabang bansa tulad ng China. Kaya kapag umabot sa sukdulan, tiyak na magkakaroon ng paglaban. Sa darating na mga buwan at taon, malamang na makita natin ang US na ikinukonsentra ang kanilang lakas militar sa Asia, naghahanda para sa posibleng alitan. Kailangan pag-isipan ng China ang kanilang agresyon dahil maaaring maging matindi ang mga kahihinatnan.